Pinaghandaan man ng husto ang pinakamalakas na bagyo sa mundo ngayong taon, ang hindi inakala ang matinding hagupit nito sa mga dinaanan nitong probinsya. Lalo pat hindi lang isa o dalawang beses itong naglandfall, kundi 6 na beses sa 4 na mga probinsya. 1 beses sa Samar at sa Leyte, 2 beses sa Cebu, pagkatapos 1 beses sa Iloilo at sa Palawan. Nasa loob pa rin po ng Pilipinas ang Super Typhoon Yolanda, kaya't hindi pa po tayo dapat makampante. At isa sa pinakanapuruhan ng husto ang lalawigan ng Leyte at naroon si Jiggy Manica. Jiggy? Ma'am Jess, kanina ngang umaga ay nasaksihan natin ang mismong hagupit ng bagyong Yolanda at tila maikukumpara ko na nasa isang washing machine yung aming pwesto kanina habang hinagupit ng paikot-ikot na hangin na napakalakas. At ito nga ang aming nasaksihan kanina bandang alas 3 pa lamang na umaga. Pero bago yan, ipapakita namin sa inyo itong kuha ng team na pinamumunuan ni Laban Yuber at ng satellite team dito po sa may Palolete. Ito po yung simbahan kung saan sila nagkubli kanina. Pero makikita nyo na mula doon sa kanilang pwesto sa isang sulok na simbahan sa loob mismo yan ay unti-unting natutuklap yung bubong, nagbabagsakan yung mga kisame at nawasak na ng tuluyan yung simbahang yan. Sa bahaging ito ng kalye sa Palolete ay makikita nyo rin po kung gaano kalakas yung hangin at pinutol pa ang isang malaking sangang yan ng puno. At umabot ng may git 4 na oras yung pagbayong yan. Yung mahigit 200 kilometers per hour na hangin, yun po yung aming naranasan at yun nga po ang ikinatakot din ng karamihan dito. At nang magliwanag, nakita natin na napakarami pong nasawi. Doon lamang sa aming pwesto sa may Tacloban City ay naanod sa may coastal area yung pong 11 katao kagad. Isa po doon ay bata at ito po yung aming kinapopwestohan kaninang umaga. Makikita nyo, napahilig ng malakas na hangin ang puno ng nyug na yan. At sa video po na susunod yan, puputulin po, pinutol ng hangin ang puno ng nyug na yan. Yan po ang sitwasyon ng aming inabot kanina. Yung hotel, mabuti na lamang po ay at medyo matibay, bagamat yung tisa na bubungan yan ay nagkabitak-bitak at nagliparan din. Pero kung mahina-hina pong pundasyon ay maaari ring pinabagsak dahil yung pader ng aming kwarto ay nag-crack. Katunayan po nag-crack dahil po sa lakas ng hangin at iba't ibang direksyon ng hangin na yan. Kanina po nang magliwanag, nang humupa ang malakas na hangin, ulan at alon na rin sa dagat, ay sinubukan naming lumabas. At dyan nga po sa may bahaging yan ng downtown Tacloban ay makikita nyo yung mga sasakyan nagkapatong-patong, binaha yung mga kali, yung mga matatanda na kinakailangang i-evacuate dahil po may mga sugat ay binubuhat kung saan-saan. Mga 6 na oras po nilakad namin mula bayan ng Tacloban papunta rito sa bayan ng Palo para makaabot dito sa satellite. At ito po ang isa sa mga ama na bit-bit ang kanyang nasawing anak. 6 na taong gulang na batang babae po yan, nasawi sa isang evacuation center matapos na tumaas ang tubig at matrap ang mga bata sa naturang evacuation center sa mismong kabayanan ng Tacloban. Yan po yung mga kalat sa mga kalyen Tacloban, di lang mga pira-pirasong parte ng bahay, kundi mga bumagsak na puno at mga poste. Yung po mga posting yan, siguro mga hindi bababa sa 50 ang posting yan na nakabagsak sa mismong Maharlika Highway. Kaya isa sa mga poproblemahin din ng mga rescuers at ng mga relief, magdadala po ng relief goods ay ito pong kalsada dahil walang madadaanan kahit mismo mga motorsiklo ay tumatanggi pong bumiyahe. Kaya ginawa namin ay nilakad na lamang po namin papunta dyan dito sa bayan po ng Palo. At nang magliwanag nga ay hindi bababa sa 10 katao yung nakita namin sa may malapit sa aming tinutuluyang hotel. Yung naano doon, isa doon ay bata. At doon sa mga nadaanan namin, meron din mga labi na mga biktima sa tabing kali. At dito po sa kinapopwestohan namin mismo, yung pong simbahan na nakita nyo na nagkasira-sira yung bubungan, ito po yun, yung simbahang yan
at sa loob po niyan ay hindi po bababa sa 20 bangkay ang pasamantalang inilagak po ng mga otoridad dahil po yung po ito mga naanod, yung mga nakikita po sa tabing daan at isa sa mga pinoproblema nga po ngayon ng mga otoridad dito ay dahil wala rin yung mga punerarya ay nasira ay wala silang paraan para pasintabi po kahit papano yung maembalsa mo yung labi ng mga biktimang ito. Dito sa kanan ko, ito po yung munisipyo nila at itong munisipyong ito, naririto po yung mga sugatan, yung mga naghahanap ng mga masisilungan at sa mga sandaling ito, itong Palolete ay totally isolated dahil sa sitwasyon niya, walang pagkain, walang tubig, kulang na rin ng gamot para sa mga sugatan. Yan ang sitwasyon namin dito, Ma'am Jess. Okay, Jiggy, mabuti at nakontak ka na namin, no? Kasi buong araw kang pinipilit na kontakin ng ating news desk mula nung mag-report kayo sa unang hirit. So, una sa lahat, okay ba lahat na mga kasamahan mo dyan na nariyan sa Leyte? Opo, ito po yung team. Papakita ko po sa inyo yung buong team para na rin sa kapakanan ng kanilang pamilya. Naririto po sila sa tabi ko at kasama pa rin po namin dito si Love Anyover na nag-live pa kanina dito sa unang hirit na yun nga po buti nakapagkublido sa isang simbahan. Kahit papano ay ligtas po sila pero nakita nyo po inabot ng simbahan. Yung satellite team, buong satellite team po namin dito sa Palolete, kasama na po sila Love Anyover at yung po mga kasama po namin mga driver ay ligtas po dito. Pero ang naging problema lamang ay itong ang linya ng komunikasyon dahil minabuti namin na makapag-set up talaga kahit papano ng isang live point dito para kahit papano ay malaman po ang aming sitwasyon. Hindi mag-alala yung mga mahal namin sa buhay sa oras na kami makita at sa ngayon wala pong komunikasyon, wala pong cellphone, bagsak ang mga cell site na tinamaan doon sa mga kabundukan at tanging itong sa pamamagitan lamang ng satellite at camera, ito pong aming linya ng komunikasyon sa ngayon, Ma'am Jess. Okay, Jiggy, pwede bang makausap si Love? Kasi ang alam ko, dun sila sa simbahan nagpumwesto dahil akala nila yun yung pinakaligtas na lugar dyan, ano? Pero ang nangyari, bumigay yung bubong ng simbahan. Tama ba, Love? Kumusta ka na? Ito po, Ma'am Jessie, Love, yung simbahan, inakala nyo na ligtas pero bumigay yung mismong simbahan. Oo nga, parang nung una, parang kampante kami. Kasi parang, ito na yung parang tahanan ng Panginoon. So parang naiisip namin, Ma'am Jess, na naiyak ako. Okay lang, Love. Sige, alam ko mahirap po para kay Love ito dahil taga-ron po mismo si Love sa Leyte. So, Jiggy, ikaw muna. Mukhang hindi pa ready itong si Love. Jiggy, buong probinsya, Ma'am Jess, walang kuryente, Apo. yes. Love, okay lang, sige. Wala pong probinsya, wala pong huminahon ka muna, wala Love. pong probinsya, wala pong linya ng komunikasyon. Wala po, actually wala po kaming pagkain dito Yung pong baon namin sa daan, yung tubig, yung pagkain na baon namin sa daan, nakain na rin namin. Kung tutusin ko, konti na lang yung supply ng team dito. Yun po yung sitwasyon dahil mismong yung mga evacuees, wala na rin silang makain, wala rin gamot, ang daming sugatan dahil yung ospital nila bumagsak na rin. So, yun po yung isa sa pinakamalaking problema. At sa ngayon, hanggang sa mga sandaling ito, sa totoo lang ay wala pa rin po kaming linya ng komunikasyon sa team ni Mika Papa na kaninang umaga ay nakapag-report pa sa unang hirit. Wala pa po kaming komunikasyon sa kanya. So, yun po yung isa rin sa sinisikap namin na magkaroon ng linya ng komunikasyon, Ma'am Jess. Okay, Love, okay ka na ba? Kasi ngayon lang ba nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo sa inyong probinsya, Love? Mula nung ikaw ay maliit pa. Ngayon lang ba ngayon lang ba nagkaroon ng ganito? Oo nga, Ma'am Jess, kasi dito talaga po ako lumaki. Dito ako sa Alang-Alang, Leyte, no? Talagang itong lugar naman talaga namin ay madalas na binabagyo. Pero yung huli ko pong naramdaman na bagyo dito ay yung bagyong Ondang, kung hindi po ako nagkakamali, 1984 po yun, bata pa po ako, no? Pero hindi po ganito, Ma'am Jess, parang nung nandun kami sa loob talaga, Ma'am Jess, ng
ng cathedral. Talagang iisipin mo, Ma'am Jess, na naku, katapusan na talaga ng mundo. Hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi yung ikot ng napakalakas, Ma'am Jess, na hangin na maatungal yung tunog niya na parang gusto niyang gibain yung buong cathedral. Nararamdaman namin. Nararamdaman po namin yung pag-alog ng mga pader na kung saan kami nakastay. Nung una, parang iniisip pa namin siguro naman hindi ganito kalakas, pero nakikita ko, nakaharap po talaga kami dyan sa, yung nakikita niyo po sa mga monitor po ninyo, ganyan na ganyan po. At yung isa pang nakakatakot doon, yung paglipad, Ma'am Jess, ng mga kahoy, yung mga chandelier dyan sa loob ng cathedral, nung mga yero. Iniisip namin, ako, mukhang ito na kaya ang katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Tapos siniisip ko pa yung pamilya ko po kasi yung nanay at tatay ko at saka yung kapatid ko nandito rin po sila sa probinsya. Ang dami-dami nang nagpa-flashback. Parang nung una nagpapanik ako, tapos nagdasal. Sabi ko, sige na nga, kailangan ko ng kumalma para maging kalmado rin yung ibang team. Kasi kung magpapanik ako, wala rin naman mangyayari. So nung siguro after an hour, nang talagang iyak lang kami ng iyak, nagdasal kami. Ako talaga, Ma'am Jess, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Love, sana okay yung mga magulang mo at lahat ng kamag-anak mo, no? But in the meantime, kayo ni Jiggy, ano ba sa assessment ninyo ang pinakakailangan ngayon ng mga tiga Leyte? Bukod sa walang kuryente dyan, malakas pa rin ba ang hangin at ulan? Meron pong mga panakanakang pagbugso po ng hangin. Minsan sumisipol po. Napapraning na nga po mga tao dito, Ma'am Jess, eh. Konting maririnig nga lang po nilang may sumisipol, parang nabibigla na sila, parang gusto na agad nilang maghanap ng ibang masisilungan. Tapos kanina, Ma'am Jess, natakot din kami kasi may nagtatakbuhan doon sa ilang area, ang dami-daming tao dahil narinig daw nila na yung meron daw nagsabi na biglang magkakaroon ng tsunami dito sa area dahil malapit lang talaga kami, Ma'am Jess, sa coastal. So lahat ng mga tao nag-aakyatan sa matataas na bahay, nagpapanik, sobrang nakakatakot. Okay, pero Kailangan, kagaya ng sinabi ni Jiggy, pagkain, gamot, kailangan po nila dito tubig. At kung maaari lang din po, siguro may mag-counsel na rin po sa kanila kasi napaka-depressing po talaga ng area na to, ng lugar po na ito, no? Kagaya nung, mas matindi nga po yung kina Jiggy kasi talagang kailangan po nilang maglakad ng ilang oras at nakita nila po yung bawat sitwasyon po ng mga lugar na dinadaanan nila. So, yun po, Ma'am Jess, sana may makarating po gamot, pagkain, tubig po para sa mga kababayan ko dito po sa Leyte at sa Tacloban na rin po. At sa iba pa pong lugar kasi marami pong nasalanta nga po nitong si Yolanda. okay, pero Jiggy, liwanagin lang natin, pati sa'yo, Love, no? Yung tubig na umakyat mula sa dagat, storm surge daw yon. Kasi nakakapanik talaga pagka narinig natin yung salitang tsunami. Wala hong ganong nangyari. Storm surge ho yun. Dulot ho ng bagyo. So siguro mabuti nakalipas na yung mata ng bagyo dyan sa Leyte. Tigilan na po natin yung magpanik. Ang unahin na po siguro natin kailangan gawin ngayon ay maghanap ng mga basic na pangangailangan ng mga nariyan. Dahil walang kuryente, walang tubig, sira-sira yung mga daan, maraming nagtumbahang mga poste ng kuryente at mga puno. Jiggy? Yes, ma'am. At yun nga po ang pangunahing pangangailangan, maklear itong mga daan sa mga posteng nagbagsakan, mga puno na nagbagsakan, mga debris po ng mga nagliparan dito upang makapasok itong mga relief workers at mga rescue workers. Dahil kung ang kanina narinig ko update ng NDRRMC, nasa 7 lamang po yung nasawi, kulang po yung impormasyon na nakakaabot po sa kanila dahil doon pa lamang sa tabing dagat ng hotel na aming tinutuluyan, 11 na po agad yung pong aming
nakita at doon po sa eskwelahan na aming nadaanan, meron pong 10 agad doon kumpirmado yon at meron pa pong 12 agad dito sa may isang simbahan sa may Tacloban. Meron pong isang pier na binabanggit to, bagamat di namin napuntahan dahil sa may kalayuan po at hindi na po din kaya maglakad nitong iba kong kasamahan. Pero sinasabi po ng mga residente doon hindi po bababa din sa 20 yung mga labi ng mga biktima na pinagtabi-tabi doon ng mga otoridad, ng mga tao na nagtulong-tulong at ito nga po yung mga tao rito katunayan nagbabayan yan, nagtutulong-tulungan na lamang para po magawa yung dapat gawin. Hindi na po nila inihintay na ito trabaho to ng rescuer, trabaho to ng Coast Guard o kung ano man, yung kanina pong Red Cross, mga tawag ng Red Cross, sila na po mismo, mga volunteer sila na mismo nagre-retrieve sa labi ng mga biktima sa dagat na kung tutusin po ay dapat daw ay trabaho po ng Philippine Coast Guard. So, ganito po yung sitwasyon dito. Pero hindi lamang po Tacloban, hindi lamang po Leyte, yung Tolosa, nakatabing bayan nito, yung bayan ng Dulag, yung Tanawan. Kahapon may pinuntahan tayo sa bayan ng Tanawan, mga 300 na pamilya sa isang simbahan. Hindi pa po natin alam kung anong sitwasyon ng mga bata at mga nanay na inilikas doon. Kaya napakalawak ng naging pinsala at pakiramdam ko nga ho kanina parang nasa pinakailalim kami ng imbudo o parang yung pinaka washing machine, yung pelikulang Twister, parang kami yung nasa gitna. Ganun po kalakas. Hindi nyo po iisipin na lalakas ng ganun dahil bandang kagabi pa lamang o kagabi nung hapon walang senyales na lalakas, talagang sisipa ng ganun kalakas. Pero bandang alas 3 ng madaling araw hanggang alas 11 ng umaga, doon po talaga naramdaman yung pagbayo. Napakatagal at nakakakilabot po itong video na kuha nila Love sa loob ng simbahan kung paano po nagkawasak-wasak yung simbahang yan. Nakahapon lamang nagdasal pa ho kami dyan at sumimba ng aming team, Ma'am Jess. Okay, Jiggy, paglilinaw lang, yung pagpasok ng tubig dagat dahil sa storm surge, mabilis din bang bumaba yung tubig o mataas pa rin? Kasi kung hindi ako nagkakamali, ang report kanina umakyat hanggang 4 to 5 meters yung tubig. Ngayon, I suppose mabilis din namang bumaba o umurong yung tubig pabalik ng dagat. Tama ba? Yung nakita namin, Ma'am Jess, dito sa may bahagi ng Tacloban, no, habang nag-iba ng direksyon yung hampas ng alon, ng malalaking alon. Kung humampas siya nung una sa may coastal area sa Dalampasigan, nung umikot na yung hangin, ay nag-iba rin ng direksyon yung malalaking alon. So, ngayon, masasabi natin na hindi na masyado malakas ang hangin, mas kalmado na siya ng konti. Pero kanina, ang estimate nila nasa 14 hanggang 15 metro yung storm surge dahil yung isang hotel na unang tinuluyan ng satellite team na ito na kasama ko, kwento po ng isang staff na umuwi dito sa Palo Leyte ngayon, inabot yung second floor na kisame ng hotel na iyon. So, ganun po kataas yung tubig na humampas galing sa dagat, Ma'am Jess. So, is it safe to assume, Jiggy, na dahil dun sa storm surge na yon, yung pag-akyat ng tubig na sabi nga nung kasama natin, umabot hanggang ceiling, kisame ng second floor. Yun ang talagang nakapaminsala ng husto bukod sa lakas ng hangin at ulan. Tama ba, Jiggy? Isa yun, Ma'am Jess, dahil yung mga labi ng mga biktima na na-recover malapit doon sa hotel namin tinutuloyan, yung 11 katao, 10 doon adult, 1 bata, mga nasa sa loob ng mga restaurant at mga maliliit na bahay malapit dito sa Botanical Garden, halos katapat ng UP Tacloban. Hindi nila inakala na aabutin sila ng malakas na agos na alon, pero yun ang nangyari dahil meron tayong nakausap na 2 survivor. Yun din ang ginawa nila, 2 nagtago sila doon sa bahay sa pag-akalang hindi masyadong abutin ng alon, pero ang description nila ay kinain ng alon yung kanilang bahay. At swerte na lamang yung isang nakausap natin
na nakahawak sa isang water jug, nagpalutang-lutang mga 2 oras. Yung isa naman sa mismong puno ng saging, mga 2-3 oras hanggang siya ay mapadpad sa dalampasigan. So ito yung inabot nila at inabot din ng mga biktima dahil na rin dito sa storm surge na ito. Ma'am So, Jess. Jiggy, drowning ang malamang most likely isa sa nakadali sa marami nating mga kababayan dyan. Tama ba? Isa yon at maaari po rin dahil yung ilang mga labi ng mga nakita natin parang may mga head injuries at may karamihan sa mga nakita natin mga head injuries yung tinamo. So ito yung maaari din na naging dahilan kung bakit nasawi ang mga ito. May dagdag ko lang, yung isa sa mga nakaligtas, kinailangan niyang gumamit na helmet pang motor para hindi daw tamaan ng kung ano yung kanyang ulo habang nakakapit sa water jug. So yun yung sa tingin niya nagsalba rin sa kanya. Ma'am Jess. Okay, so again, una, priority siguro, no? May mga lugar ba na kailangan i-rescue ngayon? Baka nakamonitor yung ating mga NGO at mga government agencies. Sa tansya nyo, Jiggy, base sa nakita mo nung kayo'y naglakad ng 6 na oras papunta dyan sa Palo, mula Tacloban, may mga lugar ba na nangangailangan ng agarang rescue ngayon? Dito sa mga nadaanan namin, particular man dyan sa evacuation center, dito sa Tacloban, yung evacuation center doon sa isang eskwelahan doon, talagang napuno na ng tubig yung mismong grounds nung nung eskwelahan na yon. At bukod dyan ay itong mismong bayan ng Palo, talagang yung mga sugatan dito, yung mga residente wala nang makain. Yun yung sitwasyon dito dahil kanina sinilip namin sitwasyon nila, wala na talaga makain. Yun ang daing ng mga residente. Sa Tacloban, ganun din ang sitwasyon, Ma'am Jess. Karamihan sa mga bahay, bumagsak, binaha, at kung meron man sila supply ng pagkain ngayon, siguro mga hindi tatagal ng 2-3 araw dahil ito lamang yung kanilang sitwasyon ngayon. Pero bukod dito, malawak pa yung pinsala. Yun nga yung malalayong bayan, Dulag, Abuyog, dito sa may Tolosa, Tanawan. Ito pa yung mga hindi namin naabot dahil wala nang means of transportation. So sana sa pagkakataong to, sa ngalan na rin ng mga taga rito, mapabilis yung clearing, yung rescue, yung relief operation para dito. Katunayan, Ma'am Jess, meron ditong staff ng Kapuso Foundation at dahil nga sa kawalan ng komunikasyon, di pa natin sila nakakausap, pero meron sila rin pinaplano o ginagawang relief operation para sa mga biktima. Samantala, Ma'am Jess, ipapakita ko lang yung nag-report ko kaninang umaga habang bumabayo yung malakas na bagyo dyan sa May Tacloban. Narito po ang aking report. Yung direksyon ng hangin dito talagang paikot-ikot. Tila ito na yung mismong mata ng bagyo na nararanasan dito sa lugar na ito. Makikita nyo, ito yung simpleng parking area lamang, pero sa pagkakataong ito ay wala kayo halos makita mula dun sa kabila ng kalsada. At yung mga puno dito na kanina ay nakatayo, yung malalaking puno, pinatumba na. Meron dito na struktura na gawa sa bakal, parang isang pahingahan, pero pinadapa na rin yung ilang mga puno ng nyog, pinatumba na rin. So, ma-imagine nyo na lamang kung ano ang pinsalang maaaring idulot nito sa oras na makita natin pagkatapos itong malakas na hangin doon sa mga ibang mga mas maliliit pang struktura. Ang hangin dito ay para ka na sa loob ng washing machine, talagang paikot-ikot sa nakalipas na 30 to 45 minutes. Pero itong malakas na hangin na ito ay nasa sa halos kanina pa madaling araw, mga alas 3, alas 4 ng madaling araw to bumaba yung malakas na hangin. Pero itong nararanasan natin na parang ipo-ipo dito, parang mga 30 to 45 minutes na. Sa katunayan, itong ang puno sa harapan namin, 3 puno ng ito, naputol na sa gitna. At itong isang parte ng pader ng hotel na tinutuluyan namin, nag-crash dahil sa malakas na hangin. So wala kang makikita dito, no? Zero visibility, yung tawid lang ng paningin po, parking area lang to, pero hindi mo makita yung mga sasakyan dito at wala rin naman makapaglakas loob na lumabas dahil na
sa mga nagliliparang piraso ng mga yero. Talagang super typhoon, kumbaga. Ngayon lang ako nakapag-cover ng ganitong klaseng bagyo, ganitong klase kalakas. Yung Pablo na nakarang taon, hindi pa ganito yung naranasan natin, pero ito talagang hindi ko na lang ma-imagine kung anong pinsala maaaring idulit ito doon sa mga kababayan natin na nasa sa low-lying areas pa. Yung sitwasyon dito, lahat ay nagkukubli, walang lumalabas, walang nagtatangka lumabas dahil yan talagang literal na tatangayin yung mga tao dito sa sobrang lakas. Para siyang buga ng eroplano. Ganun siya kalakas. At pabukso-bukso, merong time na humihina, bubuelo lang, sobrang lakas, iikot yung hangin, para ka nasa loob ng washing machine. Yun ang itsura namin, yun ang sitwasyon namin dito kung saan kami na nakapwesto. At wala nang kuryente dito, pinatay na yung kuryente, buti kahit pa paano may tubig. At yung aircon dito, no, igan doon sa kwarto namin, tinulak pa loob yung pader ng hotel, medyo nag-crack dahil sa sobrang lakas. Hangin lang yun, sobrang lakas ng hangin, nag-crack yung pader ng kwarto namin dito. Kaya ito yung sitwasyon, patuloy na bumabayo yung hangin, walang senyales na humuhupa siya. At Ma'am Jessen nga yung nakita natin kaninang umaga yan at yan yung sitwasyon dun sa may hotel namin. Bago kami bumaba at nagpunta dito nga Palo, ganun kalakas ang hangin na aming naranasan. Gaya nga ng akin nabanggit, first time kong nakaranas ng ganito kalakas na klaseng bagyo at tila talaga nasa pool kami. Masasabi ko nga nasa pool kami nung mata nitong bagyong ito, Ma'am Jess. Okay, Jiggy, ulitin lang natin ang agaran pong kailangan ng mga kababayan natin sa Leyte ngayon, bukod sa walang kuryente doon, kailangan po ng rescue dahil dun sa storm surge na nangyari, umakyat ho yung tubig. Ang kwento ho sa atin ni Jiggy ay hanggang second floor. At some point, no, nung kanilang tinutuluyang hotel ang mga kasamahan po namin na iba dun sa Leyte. At yung tubig, pagkain, very urgent needs po yan ngayon. At syempre nga ho yung pag-rescue dun sa mga kababayan natin na maaring natrap pa dahil po dun sa biglang pagtaas ng tubig dagat na pumasok din po sa mga komunidad sa Tacloban at maging sa ibang coastal areas ng lalawigan ng Leyte. Jiggy, please, mag-ingat kayo dyan sa Leyte. Maraming salamat sa inyo.